Ako si Daniza Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, PHIVOLCS nagbabala ukol sa volcanic smog ng Taal. Security officer na lumunok ng pera sa NAIA papatawan ng kaso. Senator JV Ejercito pinahayag na ang pagsisiyasat sa budget ay kinakailangan ng masa. DSWD iimbestigahan ang insidente ng pangungulekta ng cash grants ng isang religious group. NEDA planong imungkahi ang alternatibong presyo ng bigas. Ilang relista nagprotesta alinsunod sa paggunita sa anibersaryo ng martial law. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa nagbabagang balita, binalaan ng PHIVOLCS ang publiko ukol sa patuloy na pagkalat ng volcanic smog sa bansa, bunsod ng Bulkang Taal. Narito si Jade Buhoy para sa balita. Sa kasalukuyan, nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ukol sa volcanic smog o VOG na dala ng Bulkang Taal sa Batangas. Ang volcanic smog o VOG ay naobserbahang tumatagal ng 20 hanggang 575 minuto na nagpapakita ng pagtaas ng antas ng alerto ng Taal. Ayon sa pahayag ng PHIVOLCS, ang VOG sa Taal ay nagsimula noong unang linggo ng Setyembre na nagpakalat ng 3,402 toneladang sulfur dioxide na nagbunga ng bahagyang pagdilim ng kalangitan sa iba't ibang lugar sa bansa. Dahil rito, binalaan ng ahensya ang publiko na limitahan ang pagsagap ng smog, gaya ng pananatili sa loob ng bahay habang nakasara ang mga pinto at bintana, manatiling mag-face mask at uminom ng tubig, huwag rin mag-atubiling tumawag sa health center kung nahihirapang huminga bunsod ng asthma, lung disease at iba pang komplikasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Kaugnay pang balita, tuluyan na ngang kumalat ang smog sa ilang bahagi ng bansa na nagmula sa Bulkang Taal. Narito ang buong balita. Namataan ng mga residente sa Southern Region at National Capital Region o NCR ang makapal na usok or smog na gumagapa ngayon sa ibang bahagi ng bansa sanhi ng bumabadyang Taal Volcano. Nagtalaga ng health advisory ang mga state volcanologists sa kadahilan ng maaring maapektuhan nito ang kalusugan ng tao. Nagsimula ang paglabas ng matinding usok sa bulkan kahapon ika-21 ng Setyembre, alas 12:30 ng tanghali. Agad na nagsuspinde ng klase ang mga municipal at city government units ng Batangas Province. Ang ulap-usok o VOG sa Ingles ay maituturing na maninipis na droplets na naglalaman ng volcanic gas gaya ng sulfur dioxide na pwedeng maging sanhi ng eye irritation at respiratory illness. Ayon sa PHIVOLCS, matindi ang sanhi nito na dulot ng acid rain mula sa Taal Volcano, kaya naman ang national government ay nagdeklara ng suspension of classes sa buong NCR. Tinatayang aabot sa 3 buwan ang paghihinagpis ng Bulkang Taal ayon sa PHIVOLCS at naghahanda na rin ang mga local disaster risk reduction management ng kanya-kanyang lokal na pamahalaan ng Hilagang Timog ng bansa. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Karagdagan bunsod na patuloy na pagbubuga ng mataas na antas ng sulfur dioxide o asupre ng Bulkang Taal, ilang mga paaralan sa Metro Manila nagkansela na ng klase. Ang buong detalye sa ulat ni Princess Castro. Nag-anunsyo ng kanselasyon ng klase sa ilang mga paaralan sa Metro Manila at lalawigan ng Cavite ngayong araw, bunsod ng patuloy na pagbuga ng sulfur dioxide o asupre ng Bulkang Taal. Ang suspensyon sa ilang mga lugar sa Metro Manila at lalawigan ng Cavite ay para sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong mga paaralan. Ang mga lugar sa lalawigan ng Cavite na kasama sa suspensyon ay ang Amadeo, General Mariano Alvarez, Indang,
Kawit Magallanes, Maragondon, Mendez, Naik, Noveleta, Rosario, Silang, Tanza at Ternate. Gayon din ang mga lungsod sa Bacoor, Cavite, Carmona, Dasmariñas, General Trias, Imus at 13 Martires. Habang ilang lungsod naman ng Metro Manila na nagsuspende ay ang Muntinlupa, Parañaque, Pasay, Las Piñas, San Juan, San Pedro sa Laguna at mga lugar sa Batangas gaya ng Tagaytay at Nasugbu. Ayon sa datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, umabot na sa halos 5,000 toneladang asupre ang nailabas ng Taal ngayong araw. Kaugnay nito ay sinabi rin ng PHIVOLCS na mayroon pa ring banta ng volcanic smog o VOG na binubuo ng mga droplet kung saan ito ay naglalaman ng volcanic gas na maaaring magdulot ng iritasyon sa mata, lalamunan at respiratory tract. Dahil dito, nagbabala ang PHIVOLCS sa mga residente na patuloy na mag-ingat, partikular na sa mga residente na malapit sa bulkan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, iniutos ng DOTR sa Office of Transportation Security o OTS na patawan ng kasong kriminal at administratibong reklamong isang OTS screener na nahulikam matapos lumunok ng $300 sa NAIA. Sinasabing mula ito sa umano'y ninakaw na pera mula sa papaalis na pasaherong Chinese sa NAIA. Sa kuha ng CCTV, makikita ang babaeng OTS screener na inilagay umano ang pera sa kanyang bibig at tinatakpan pa umano ito ng panyo habang pilit na nilulunok. Makikita rin ang isa pang personnel na kanyang kasama. Nadismaya si Transportation Secretary Jaime Bautista sa umano'y insidente ng pagnanakaw sa NAIA. Kasalukuyang isinasa ilalim sa preventive suspension ang mga sangkot na empleyado. Balitang pangkalusugan, ayon sa DOH, humigit kumulang 75% ng 370,000 na donasyong bivalent vaccine laban sa COVID-19 ang naibigay na sa mga priority population groups. Isinaad ng ahensya na patuloy itong nakikipagnegosasyon sa COVAX facility at Gavi para mapakinabangan ang alokasyon ng bakuna para sa Pilipinas. Matatanda ang una ng sinabi ni DOH Undersecretary Enrique Tayag na inaasahang makakatanggap ang bansa ng mahigit 1 hanggang 2 milyong doses ng donated bivalent vaccine, COVID-19 vaccine sa pagtatapos ng taong ito o sa unang quarter ng 2024. Samantala, bagamat wala sa requirement ng COMELEC ang pagsasagawa ng drug test para sa mga tatakbo ngayong eleksyon, hinikayat ni DILG Secretary Ben-Hur Abalos ang mga tatakbong kapitan na magpa-voluntary drug test. Paliwanag ni Abalos na malaking issue sa bansa ang paggamit ng iligal na droga, kaya't paniwala niya na mabisang paraan ito upang mapatunayan sa publiko na kalaban nito ang droga. Sa ating ulat panahon, makakaapekto na rin ang Intertropical Convergence Zone maging sa Timog Luzon, kasabay na apektadong kapuluan ng Visayas at Mindanao. Asahan ng posibleng flash flood o landslide dahil sa katamtaman hanggang kung minsan ay malakas na pag-ulan sa Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao. Samantala, posibleng pagbaha ang maaaring maranasan dulot ng pag-ulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Susunod sa News Force. Malacanang inilunsad ang pagdiriwang ng National Family Week. DOT nagpahayag ng pagkadismaya ukol sa insidenteng kinasangkutan ng isang airport personnel. DSWD iimbestigahan ang insidente ng pangongolekta ng cash grants ng isang religious group. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.
Inilabas na ng Malacanang kahapon ng Memorandum Circular No. 32 kung saan sususpendihin na ng gobyerno ang pasok sa mga government offices sa ilalim ng executive branch nito mula alas 3 ng hapon ng Lunes, ika-25 ng Setyembre. Ito ay upang magbigay daan sa ika-31 selebrasyon ng National Family Week sa bansa. Ang palace issuance na ito ay ayon sa Proclamation No. 60, Series of 1991 na kung saan idineklara ang huling linggo ng Setyembre ng bawat taon bilang linggo ng pamilya at bigyan ng oras ang mga manggagawa ng pamahalaan at kanilang pamilya na ipagdiwang ang araw ng kanilang pamilya. Sa pamumuno ni Senador J.V. Ejercito, dininig sa Senado ang ukol sa karagdagang pondo para sa Subic Bay Metropolitan Authority at iba pang ahensyang kaakibat nito. Jade Buhoy para sa balita. Sa pagdinig ukol sa budget para sa Finance Subcommittee, tinukoy ni Senador J.V. Ejercito na kinakailangan suriin ng mga lupain at ari-arian na bahagi ng mga ahensyang konektado sa Subic Bay Freeport. Ayon naman sa pahayag ni Subic Bay Metropolitan Authority Chairman Jonathan Tan, pinagtutuunan na nila ng pansin ang pagsisiyasat ukol rito upang mas mapaigting ang pagpapatupad ng mabilis na proseso ng negosyo kaugnay ng Ease of Doing Business Act na makapagpapahikayat ng maraming investors at dagdag oportunidad na trabaho sa bansa. Aniya, bahagi ng kanilang prioridad ang palaguin ang ekonomiya ng bansa at paunlarin pati na rin ang lalawigan ng Subic. Dahil rito, nangako si Ejercito na pagtutuunan nila ng pansin kung paano makakalikom ng pondo para masigurado na ang pangangailangan ng mga lipunang nasasakupan ng ahensya ay nabibigyan ng sapat na aksyon. Ang mga ahensyang bahagi ng pagdinig ay ang Subic Bay Metropolitan Authority na may 662 milyong pisong budget, 140 milyong budget naman sa Authority of the Freeport Area of Bataan, Philippine Center for Economic Development na may halagang 28 milyong budget at 187 milyong budget para sa Philippine Racing Commission. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, ipinagmalaki ng Clark Development Corporation ang mga naging pag-unlad sa iba-ibang sektor sa Clark Freeport and Special Economic Zone na siyang makapagbibigay suporta sa mga investors. Para sa buong detalye, narito si Francis Riudique. Ibinida ng Clark Development Corporation ang patuloy na pag-usbong ng mga proyekto nito, lalo na ang paglago ng investment rate dito. Pinangunahan ni Clark Development Corporation o CDC CEO and President Attorney Agnes De Vanadera ang pagtatalakay ng mga naging makabuluhang pag-unlad na naganap sa Clark Freeport and Special Economic Zone, partikular sa turismo, transportasyon, enerhiya, seguridad at negosyo. We are transforming, Clark Development Corporation is transforming itself from a regulator to an enabler. Ang pahayag na ito ni Attorney De Vanadera ay kaakibat ang layuning mas mapabuti ang Clark bilang investment site, lalo na at nakapagtala ito ng $5.57 billion na kabuoang halaga ng investment ngayong taon. Ipinagmalaki naman ni Attorney De Vanadera ang mga commercial establishments at facilities na meron at Clark at bilang pagkilala dito na motorcycle hub ng Pilipinas dahil sa napakaraming motorista ang bumibisita dito tuwing weekends. Sa larangan naman ng pagnenegosyo, layuning makamit ng CDC ang business interdependence. Meaning, if there are products, things that are being manufactured in the zone and needed by the other locators, we encourage them to trade and sell with one another. Ibinida din ni Attorney De Vanadera ang sistema ng transportasyon dahil sa pagiging accessible nito sa mga kalapit na business districts pati na rin sa mga karatig bansa sa Pilipinas. Kaugnay nito ang planong railroad system na magmumula sa Calamba, Laguna hanggang Clark at mas mapabilis ang mga proseso sa mga airports. Bukod pa rito, imbes na magtayo ng mga infrastruktura upang mapagkunan ng enerhiya, plano ng CDC i-maximize ang 700 hectares ng rooftops na paglalagyan ng mga solar panels na siyang makakapagbigay ng sobra pa sa kinakailangang kuryente ng buong Clark.
Binigyang diin din na sigurado ang seguridad sa Clark dahil ito ay fenced community, ngunit mas tinitiyak ito ng CDC sa pagkakaroon ng command center at patuloy na accreditation ng kanilang mga security personnel. We are requiring that all security agencies seek accreditation with CDC, with Clark Development Corporation. Para naman maiwasan ang mga insidente ng scams, hindi pumapayag ang CDC na ang mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ay mayroong pending license. Ang Clark ang magiging host ng Meetings, Incentive Conferences and Exhibitions o MICE Conference sa 2024 katuwang ang Department of Tourism at Tourism Promotions Board. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nangako ang PCG at Philippine Air Force na palalakasin ang pagtutulungan sa pagpapatupad ng batas matapos ang courtesy visit ni Brigadier General Pedro Francisco III at Brigadier General Gerald Gaga ng PAF sa National Headquarters Port Area, Manila nitong kamakailan. Bukod kay PCG Commandant CG Admiral Artemio Abu, nakiisa rin sa pagpupulong sina PCG Deputy Commandant for Operations, CG Vice Admiral Lizor Punzalan Jr. at Coast Guard Civil Relations Service Commander, CG Rear Admiral Juan Manuel Ramos Jr. Sa iba pang balita, nagpahayag ng pagkadismaya ang DOT sa insidente na kinasangkutan ng mga tauhan ng airport na nakuha na ng kamera na lumulunok ng $300 bills na umano'y ninakaw mula sa isang Chinese na pasaherong papaalis ng Maynila. Sa isang pahayag nitong kamakailan lang, sinabi ng DOT na anumang krimen na ginawa sa isang turista ay isang krimen laban sa ating bansa. Matatanda ang naganap ang insidente noong 8 ng Setyembre sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 kung saan nakita ang isang screening officer na sadyang nilulunok ang nasabing paper bills. Samantala, ipinag-utos ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na iimbestigahan ang umano'y pangongolekta ng Socorro Bayanihan Services Incorporated ng cash grants ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon kay Gatchalian, 73 household ang mayroon sa Sitio Kapihan sa munisipalidad ng Socorro at 503 naman sa barangay ng Sapiring. Dagdag pa niya, walang sino man maging opisyal ng gobyerno o pribadong individual ang may otoridad at karapatan na kunin ang cash grant ng benepisyaryo at sinabing labag ito sa prinsipyo ng ahensya. Samantala, ginawaran ng parangal bilang Leader of the Year si DICT Secretary John Ivan Uy sa pagdaraos ng Philippine Blockchain Week 2023. Ayon kay Secretary Uy, isang magandang implikasyon ito dahil nakakasabay na ang Pilipinas sa larangan ng blockchain kung saan mas mapapabilis, mapapalawak at mas magiging epektibong sistema ng gobyerno o sa madaling salita ay daan ito tungo sa e-governance. Ang nasabing pagdiriwang ay pangalawang beses nang iginugunita bilang pagkilala sa kahalagahan ng blockchain sa larangan ng pag-usbong ng teknolohiya sa bansa. Susunod sa News Force. Opisyal na balota para sa BSKE tapos nang maiprenta. NEDA planong imungkahi ang alternatibong presyo ng bigas. Pagsampa ng reklamo ng mga biktima ng cybercrime dumarami matapos itatag ang PACRT. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.
Magandang balita, natapos na ng COMELEC ang pag-imprenta sa mga opisyal na balota at iba pang forms na kakailanganin para sa BSKE 2023. Inanunsyo ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco na nasa 72 milyong balota na ang naimprenta, kung saan 480 naman ang naihatid sa COMELEC. Kaugnay nito, inihanda na ang mga balota para sa pamamahagi simula Oktubre. Sa kabila ng patuloy na pagpapatupad ng pagtaas sa presyo ng bigas, nagmungkahi ang National Economic and Development Authority o NEDA ng alternatibong ipapatupad na presyo nito. Base sa kalihim na si Arsenio Balisacan, tinatalakay na nila na magkaroon ng mas mainam na paraan upang mabawasan ang buwis habang nagtataas na ng presyo ng bilihin sa pandaigdigang merkado. Samantala, nilinaw din ni Balisacan na pag-aaralan nila ang pandaigdigang presyo at kung paano nito naapektuhan ang lokal na pamilihan upang alternatibong presyo ay mas magiging mababa kaysa sa kasalukuyang pinapatupad. Matapos naman maitatag ang Provincial Anti-Cybercrime Response Teams, nagdagsa ang bilang ng mga nagsampa ng reklamo na biktima ng cybercrime. Narito ang buong ulat. Sa pagtatatag ng Provincial Anti-Cybercrime Response Team o PACRT sa lalawigan ng Cavite, Laguna at Rizal, dumami ang mga biktima ng cybercrime na nagsampa ng kani-kanilang mga reklamo. Inihayag ni Assistant Chief ng Philippine National Police Regional Anti-Cybercrime Unit o PNP RACU ng Calabarzon, Police Major Rainier Season Julio na sisiguraduhin nila ang patuloy na pagresponde sa mga reklamo ng biktima at pagpapalakas pa ng kanilang serbisyo para matugunan ang mga ito. Ayon sa tala ng RACU, 3,384 ang kabuuang bilang ng kaso ng cybercrime, kung saan ang lalawigan na may pinakamarami ay ang Cavite na nasa mahigit 1,815. Samantala, ang lalawigan ng Quezon naman ang mayroong pinakaunting bilang, kung saan binanggit ni Police Major Julio na dahil umano ito sa kawalan ng PACRT sa Quezon at Batangas. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Makalipas ang higit 5 dekada buhat ng pagdeklara ng martial law sa bansa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., marami pa ring mga Pilipino ang hindi nakalilimot sa masalimuot na kasaysayang ito. Tungay ng storya mula kay Princess Castro. Bilang paggunita sa ika-51 anibersaryo ng martial law, nagprotesta ang ilang mga aktivista sa ilang parte ng Maynila kahapon. Ilan sa mga rutang dinaanan ng mga aktivista ay ang kahabaan ng Avenida, Moraita, Liwasang Bonifacio at sa kalye ng Mendiola. Dinaluhan ito ng daan-daang mga aktivista mula sa iba't ibang organisasyon, kabilang na ang mga estudyante sa ilang mga universidad sa Maynila. Ang martial law ay idineklara noong taong 1972 ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ama ng kasalukuyang presidente na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa ikapitong artikulo ng Section 18 ng 1987 Philippine Constitution, ang presidente ay maaaring magdeklara ng martial law sa bansa na hindi lalagpas sa 60 araw, una kung ito ay nakararanas na ng invasion o rebellion, pangalawa kung kakailanganin na ng pampublikong seguridad sa kaligtasan, at pangatlo kung ang bansa ay may tuturing ng nasa state of emergency. Dagdag pa rito, marami sa mga Pilipino ang naitalang nakaranas ng brutal na karanasan sa panahong ito kung saan ilan sa mga testigo rito ay mga anak at apo ng mga biktima. Samantala, ilan sa mga sinisigaw at panawagan ng mga rallyista ay ang mga issue sa taas ng mga presyo ng bilihin. Samantala, matatandang nagbigay pahayag si Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa issue patungkol sa martial law na nangyari sa termino ng kanyang ama,
kung saan sinabi nito noong nakaraang taon sa kanyang kauna-unahang State of the Nation Address o SONA na maling ilarawan ng kanyang ama bilang isang diktador dahil wala umano itong pamimilian kung hindi ang maghigpit noong mga panahong iyon dahil sa mga hindi na mapigilang pagsiklab ng mga gulo, partikular na sa mga Muslim at mga komunista. Subalit ang pahayag na ito ay mariin namang pinabulaanan ng mga aktivista sa human rights. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Kapapasok labang na balita, pumanaw na sa edad na 77 anyos ang dating alkalde ng lungsod ng Marikina na si Bayani Fernando nitong hapon. Ang dahilan ng kanyang pagpanaw ay ang aksidenteng pagkahulog nito sa bubong ng kanilang bahay. Naisugod pa sa ospital si Fernando ngunit kalaunay ito ay binawian din ng buhay. Bukod sa pagiging alkalde, ay nanilbihan din bilang isang kongresista si Fernando. Siya rin ay naging chairman ng MMDA mula taong 2002 hanggang 2009 at kalihim ng DPWH noong termino ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. PHIVOLCS nagbabala ukol sa volcanic smog ng Taal. Security officer na lumunok ng pera sa NAIA papatawan ng kaso. Senator J.V. Ejercito pinahayag na ang pagsisiyasat sa budget ay kinakailangan ng masa. DSWD iimbestigahan ang insidente ng pangungolekta ng cash grants ng isang religious group. NEDA planong imungkahi ang alternatibong presyo ng bigas. Ilang relista nagprotesta alinsunod sa paggunita sa anibersaryo ng martial law. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Danny Z. Lopez at ito ang News Force.